Sa gitna ng masamang panahon, tinamaan ng kidlat ang ilang batang naglalaro sa Valenzuela City. Isa ang nasawi habang sugatan naman ang isa pa. May exclusive report si Emil Sumangil. Agosto 6 nang tamaan ng kidlat ang tatlong binatilyo habang naliligo sa Manila Bay. Kwento noon ng mga nakaligtas, 3 beses daw na kumidlat at ang pinakahuli ang pinakamalakas. Nakita pa rin nilang tumama sa tubig ang kidlat kaya nakuryente ang kanilang mga kasamahan. Dinala pa ang mga biktima sa ospital pero idineklara silang dead on arrival. Ilang linggo lang ang nakakalipas, heto't may panibagong biktima na naman ng pagtama ng kidlat. Hindi na umabot pa ng buhay ang 13 anyos na si Jules Ian Dagdag, taga-barangay Isla Valenzuela City, ayon sa ama ng biktima. Naglalaro noon ang kanyang anak sa tapat lang ng kanilang bahay. Tinatawag ko, hindi ako narinig. Maya-maya, kumulog na, kumidlat, yung tinamaan na. Inoobserbahan naman ngayon ang kalaro ni Jules na si Miguel Viray matapos ding tamaan ng kidlat. Humihiling ngayon ng tulong ang kanyang pamilya para sa pampagamot. Ang bato niya naapektuhan. Kailangan po namin ng kunting pera. Nakaligtas man ang isa pa nilang kalaro na si Jeremiah Isaac Cuato. Tulala at hindi pa siya makausap dahil sa nangyari. Nagawa raw siyang itulak pababa ni Jules kaya hindi siya tinamaan ng kidlat. Ayon sa isang saksi, umulan muna ng yelo kaya nagkatuwaan ng mga bata. Sinundan ito ng pagkulog at pagkidlat saka umulan ng malakas. Ikaw, nasaan ka kamo? Dito po ako noon. Okay, nasaan yung mga bata? Dito po sa lahat. Diyan sa may taas po yun, nagkakwento. Naglalaro sila, nagkikwentuhan, ano ginagawa nila dyan sa tuktok? Nag-ano po, nagkakwentuhan po. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, hindi basta-basta ang peligrong hatid ng pag-ulan ng yelo, pagkulog at pagkidlat. Kapag kumikidlat at kumukulog at kayo ay merong masisilungang isang konkretong bahay, yung pinakamaganda talaga, sumilong muna kayo at pabayaan yung makaaraan muna yung matinding thunderstorm. Sakaling abutan ng ulan sa labas, agad humanap ng masisilungan. Umiwas sa mga mabababang lugar na pwedeng bahain. Lumayo sa mga poste ng kuryente o kung saan mayroong bakal na pwedeng pagdaluyan ng kuryente. Huwag maliligo sa dagat, ilog o swimming pool kung umuulan. At hanggat maaari, huwag nang lumabas ng bahay. Huwag na huwag kayong tatabi sa isang halimbawa ay sapa o tubig dahil ang tubig ay napakagandang electric conductor. Emil Sumangil, GMA News.